krimen na si Lord na nagngangalang Lorenzo Vitale ay dumating sa kanyang ubasan kasama ang kanyang apo at nakatagpo ng isang patay na bangkay na nakahandusay saan man siya pumasok sa loob ng mag-isa at natagpuan ng tatlo sa kanyang mga tauhan na pinaupo si Robert McCall na may baril sa kanyang ulo. Tinanong ni Vitale si McCall kung ano ang kanyang ginagawa doon at sinabi niyang nandoon siya para sa isang bagay na kinuha nila na hindi sa kanila. Binigyan sila ni McCall ng 9 na segundo upang tumayo bago siya magpatuloy upang patayin ang tatlong guns at pagkatapos ay iniwan si Vitale na gumagapang palayo, kumuha siya ng shotgun at pinasabog si Vitale sa ulo. Bilang McCall, naglalakad palayo na may dalang bag na nakita siya ng apo at sinabihan siya ni McCall na manatili sa kotse. Binaril ng bata si McCall sa binti at tumakbo palayo. Ang lokal na doktor sa kanyang bayan Enzo Horacio Enzo ay nagsabi kay Geo na sabihin na si McCall ay nahulog sakaling may magtanong kay McCall na magising pagkalipas ng ilang araw at malaman na siya ay nasa bayan ng Altamont. Nakipagkaibigan siya kay Enzo na nakahanap ng lugar para sa kanya upang manatili at siya rin ay naging friendly with Geo and his daughter Gabby McCall starts. Dumaan sa lokal na cafe at nakipagkaibigan din sa isa sa mga empleyadong si Amina na pinagmumultuhan siya ng mga larawan ng kanyang yumaong kaibigan na si Susan Plummer at naalala niya kung paano niya pinatay ang mga lalaki sa ubasan ng isa-isa. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nahanap niya sa ubasan sa Sicily at iminumungkahi niyang imbestigahan si Collins na pumunta kasama ang kanyang partner na si Frank Conroy sa team kung saan nakahanap sila ng 11 milyon sa euros kasama ang isang malaking imbak ng narcotics. Siya dahil sa kanilang nahanap sa ubasan sa palengke sa Altamonte. Isang fagpong nagngangalang Marco 40 ay nakipag-away sa isang tindero ng isda na nagngangalang Angelo dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng gusto niya. Pagkatapos ay hiniling na mayroon siya nito sa susunod na pagkakataon na siya ay tumakbo. Marco at ang kanyang kapatid na si Vincent. Ang Camorra, isang mafia group na nananakot sa Altamont. Bumisita si Marco kay Vincent habang nakikipagkita siya sa isang mag-asawang tumangging pumirma sa kanilang gusali upang si Vincent ay makapagpatakbo ng isang hotel na tumugon siya sa pamamagitan ng paghagis at pagkakabiti ng ama ng asawang naka-wheelchair. Mula sa isang bintana pagkatapos ay iniwan ang kanyang bangkay para makita ng ibang mga residente. Bilang isang babala nakatanggap si Geo ng tawag sa telepono na nagsasabi na si Gabby ay umalis ng paaralan ng maaga at nang tanungin niya ang kanyang guro sinabi niya na kinuha siya ng isa sa kanyang mga opisyal. Asawang si Kiara na banihag ni Marco at ng kanyang mga guns bago sila magpatuloy sa pagbabanta kay Geo para hindi siya makaalis sa kanilang negosyo sa gabi. Nakita ni McCall ang mga taong tumatakbo nang marinig nila ang isang kampana na tumutunog sa tindahan ni Angelo ay nasunog at siya at ang kanyang asawa ay maaari lamang mapigil habang pinapanood nila ang shop go up in flames. Napansin ni McCall si Marco at ang kanyang mga guns na nakaupo sa likod na nanunood ng mga bagay-bagay at alam niya kung sino ang pupuntahan. Pagkatapos makita ni Colin ang isang ulat ng balita ng isang pag-atake ng terorista sa Roma na pinaniniwala ang ginawa ng mga teroristang Syrian batay sa kung ano ang natutunan niya mula kay McCall na ginawa niya. Hindi ako naniniwala na ito ay gawa ng mga Syrians kahit na ito ay ang kanilang mga gamot na natagpuan sa ubasan. Ipinagtapat niya kay Conroy na naniniwala siya na bahagi ito ng isang mas malaking plano. Tiyak na tinalakay ni Vincent kay Marco ang kanyang mga plano na sakupin ang buong baybayin gamit ang kanilang sarili negosyo at ang pag-atake ng terorista ay bahagi ng plano. Nahuli rin si Collins malapit sa isang pagsabog sa lungsod habang sinusubukan niyang lumapit sa kanyang sasakyan ngunit buhay siya at na-hospital si Marco ay pumunta sa isang restaurant kung saan naghahapunan si Geo kasama ang kanyang pamilya sa pagtatangkang makuha. Kumuha siya ng mga bangka mula sa Somalis. Marco pagkatapos ay napansin ni McCall na nakatitig sa kanya at pumunta siya upang harapin siya. Nagdudulot sa kanya ng sakit, hanggang sa mailabas niya ang kanyang mga guns sa restaurant. Sa labas ay balak ni Marco na gumanti ngunit ang isa sa kanyang mga guns ay nasagasaan ng isang van dahil ang driver ay napatay na ni McCall. Napatay niya ang huling gun bago nakipag-away kay Marco na nabalian ang kanyang braso at nagpasaksak sa kanya. Ang kanyang sarili sa kamatayan. Matapos malaman ni Vincent ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay binisita siya ni Chief Barella na mukhang nasa liga. Nagbabanta si Kimura Barella na nagresulta sa pagsaksak ni Vincent sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinutol ng kanyang gun ang kamay ni Barella bago siya ipadala sa ospital. Para mayugnay itong muli Vincent pagkatapos ay planong mag-higanti Vincent at ang kanyang mga guns ay pumunta sa Altamonte at atakihin si Geo na nagpaputok ng baril malapit sa kanyang tainga at nagbabantang papatayin siya at ang kanyang pamilya hanggang sa lumabas ang pumatay sa kanyang kapatid na si McCall at sinabihan si Vincent na kunin siya at napabayaan ang lahat bago pa mapatay ni Vincent. Si McCall nagpaputok si Enzo ng sarili
nananatiling ripple sa mga residente pagkatapos ay ilabas ang kanilang mga telepono at i-record ang mga kontrabida na pinipilit silang tumakas bago dumating ang mga pulis. Bumalik si Vincent sa kanyang compound at nagsimulang magplanong atakihin ang Altamont sa susunod. Araw sa kasamaang palad para sa kanila ay nahanap muna sila ni McCall at sinimulang kunin sila Vincent. Nagising nang ang isa sa kanyang mga guns ay tumulo ang dugo sa kanya mula sa kisame bago bumagsak ang katawan sa salamin na sinubukang tumakas ni Vincent, ngunit natambe siya ni McCall. Nang nagising siya nalaman niyang binigyan siya ni McCall ng nakamamatay na dosis ng mga gamot na natagpuan sa ubasan na nagbibigay sa kanya ng ilang minuto bago bumigay ang puso niya. Sinubukan ni Vincent na tumakbo sa kalye kasama si McCall na dahan-daang naglalakad sa likuran niya at nataman siya ng isang kotse. Ang krimen, Panginoon. Natitisod pa ng kaunti bago siya tuluyang nawala ng bisa. Bumisita si McCall sa ospital kung saan tinutuluyan ni Collins. Inamin niya sa kanya na ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa Sicily ay upang kunin ang pera ng pensiyon mula sa isang taong kilala niya na ninakaw ito ng mga kriminal na iniwan niya sa kanya. Bag na puno ng pera, pumunta si Collins sa Boston kung saan ang buhay ng lalaking pinag-uusapan ni McCall. Kanyang mga personal na pagtitipon na may sulat na nagsasabing ipagmamalaki ka ng iyong ina. Collins pagkatapos ay tumingin sa isang litrato sa kanyang mesa na nagpapakitang siya ang anak ni Susan na si McCall ay nananatili sa Altamonte at sama-sama sa kanila sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang koponan sa football. Maraming salamat po sa panonood.